pang bahay ay alam mo na kung saan. Katapat na pumunta sa inko lang yan. Sa inko ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay inko. Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. Inko. Marhay na banggi sa Indogabos, mga kasurog, at muling nagbabalik ang inyong Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo pa rin, siyempre, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. What an early evening we are experiencing, partner. We can see na sobrang gagaling ng ipinakita ng ating katatapos na laro. And of course, we will be having 2 more matches ngayong gabing ito. Sa mga bagong dating dyan, welcome po sa lahat. Nandito pa rin po kami sa loob ng napakagandang Ligao Gymnasium ng Ligao City. Kaya po kami ay talagang nagpapasalamat. Malaki po ang aming pasasalamat kay Mayor Fernando Gonzales sa pag-accommodate sa amin dito. At para siyempre ma-cover itong unang araw ng pagbubukas ng ating playoffs ng ating Ako Bicol Cup 2022. And now we head on sa ating pangalawang laro ngayong araw na ito as we take a look at the key players of both teams. Let's first start with Leo Blanca of Malinao. And siyempre, sa kabila naman si Justin De La Cruz sa side naman ng Pulangi. Who among these players na naman ang makakadala or makakapag-uwi ng panalo kasama ang kanilang team sa gabing ito? Magandang gabi po once again. Ako po si Kapa Morgan and kasama ko siyempre ang walang iba kundi si Coach Kyle Marilla. What a fun and thrilling evening na naman ang matutunghayan natin dito sa Ako Bicol Cup. We are just in our second match-up of the opening ng ating playoffs dito sa ating Sweet 6 Warfare on our second round ng Ako Bicol Cup 2022. Aabangan na naman natin sino na naman ang sisikat at sisibol dito sa labanang ito. Ayan, para malaman natin yan, eto na muna, kausapin naman natin, hingi tayo ng balita mula sa ating courtside babe na si Carmela Hernandez. Carmela! Magandang gabi mga kasurog at live na live pa din tayo dito sa Ligao City Gymnasium and we are already in our second round, the quarterfinals ng Ako Bicol Cup 2022. And for our second matchup game, this is between Pulangi versus Malinao. Kaya wag natin patagalin pa at we are also live sa Ako Bicol Portals page at Ako Bicol TV at sa page ni Representative Zaldico. And don't forget us to support us by hitting the like and share button para naman maging updated kayo at mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Ayan, maraming salamat Carmela. And bago tayo magtuloy-tuloy, Coach Kyle, pahapyawan muna natin yung standing or stats nitong mga maglalabang kupunan dito sa ating second matchup. Yeah, these two teams from the first round of our elimination, Team Pulangi is the number 1, the top seed in our third district standing. Pagdating naman dito sa Team Malinao, they crawl to that second spot sa ating first district by winning the 3-win streak after suffering that first loss kontra sa Team Malilipot. So definitely they bounce back in the right track and that is why they are part of our Sweet 6 Warfare. Okay, welcome dito Team Malinao and Team Pulangi sa ating Sweet 6 Warfare. And
pahapyawan uli natin yung ating tournament format. Yeah, balikan natin yung ating tournament format para sa Ako Bicol Cup 2022. 18 teams ang naglaban-laban during that first round, divided into 3 brackets, or namely, the first, second, and third district. But only top 2 in every district will advance to the second round. At ito na nga yung nakikita natin ngayon. Another single round robin, and the top 4 teams out of that top 6 will advance to the semis. And of course, the 2 winning teams of 2 semifinal matchups will advance to the championship round in a knockout game. Sino kaya yung mga teams na yan, ano, partner? Well, simulan na natin, partner, ang ating headline ngayong laro na Go Hard and Win Big. Sa tingin mo, Coach Kyle, ano ba ang dapat ihanda ng Team Malinaw at ano rin ang dapat gawin ng Team Pulangi para makuha nila ang kanilang unang panalo dito sa ating Sweet 6 warfare? If you are Team Pulangi, you have to go hard and so that you can win big. Nakita din na naman natin how resilient they are dito sa ating first round, pero definitely you cannot afford to give chances sa opponent mo. Same goes with Team Malinaw. You have to start strong. You don't want to start off sa first quarter because in the last game nila doon sa Santo Domingo, they are making run late. So that is why they lose that game. Alright, so labanan ng magagaling na point guards. Will it be Justin De La Cruz or will it be Leo Blanca? Di na natin patatagalin pa at magkakaalaman na. Bago ang lahat, partner, pahapyawan na rin natin ang team stats ng dalawang magaling o maglalaban ngayong gabi na yung Team Pulangi nga. So sa Team Pulangi, Coach, they are the hustlers. Team Pulangi is hustling back because of that bitter loss kontra dun sa Team Libon. They are averaging 80% from the rebounding game. So definitely because of that RoboCup and yung mga big guys nila, they are controlling the game because of the rebounding advantage nila. and ganun pa rin ba ang magiging epekto ng mga players natin like RoboCup? Alamin natin yan kay Miss Carmela Hernandez kung yun na nga ang plano ng Pulangi. Carmela? Nagkausap ko nga ang coach ng Pulangi na si Coach Peter Encisa at nabalitaan natin mga kasurog na wala daw ang kanilang import na si Adrian Salada. Pero sabi naman ni Coach Peter ay hindi daw ito magiging problema dahil aminado siya na malalakas daw ang kanilang local players at tiwala daw siya dito para mapanalo ang laro ngayon. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. So wala pala si Silada Yeah, sa laro ito. that's a big loss for them because you are going to miss the production of a guy like Adrian Silada. Okay, so yan po ang Team Pulangi. Pahapyawan naman natin ang Team Malinaw. Right now, they are the outlaws. Why? Because sabi ko na nga kanina, during that first game, they lost a game between the Team Malilipot. But definitely after that loss, they strive back and strive harder on winning the 3 consecutive games that they had sa ating first round. So anong ginawa ng team na Malinaw na ito? Alamin natin yan kay Carmela. So balikan natin si Miss Carmela Hernandez. Carmela? Yun na nga, Coach Morgs at Coach Kyle. Alam natin na talo ang Malinaw during their first game at 3 sunod-sunod naman sa kanilang elimination round. At aminado si Coach Roden Duran at the first game ay hindi sila medyo naging prepared. Pero ngayon daw, aaminin na nila na medyo prepared na sila at hindi na nila ito ipapalampas pang second round. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Thank you very much, Miss Carmela. Pag-usapan naman natin, partner, ang key player matchup ngayong gabi. Alright, so Justin De La Cruz for Team Pulangi. Yes, Justin De La Cruz with his last performance versus Pew Duran, 30 big points with 3 rebounds and 5 assists. Again, sasandalan nila ulit ang fast and furious guy like Justin De La Cruz. And sa Team Malinaw naman, siyempre nandyan si Leo Blanca. This is a battle of guard, a battle of court general again Yes, dito indeed. sa ating ball game. But in that last performance of Leo Blanca kontra sa Team Santo Domingo, he dominated that game with 30 points, 5 rebounds, and 5 assists. Yun nga lang ay nakulangan lang sila in that fourth quarter run. That is why they lost that game. Alright, so balikan uli natin na ang magandang si Carmela kasama ang dalawang mga na-mention natin ng mga players. Kasama na nga natin ang key players ng both teams. Walang iba kundi si Justin De La Cruz ng Team Pulangi at Leo Blanca naman ng Team Malinaw. So, Justin, matanong lang namin, ano ba ang feeling mo ngayon na nakapasok kayo sa second round? Feeling blessed. Yun lang. Okay lang ang
nagpapasalamat po kami kay Lord kasi nakapasok kami sa quarterfinals kahit kulang kami. Tapos solid local player lang kami. Gagawin na lang namin yung best namin. Salamat. May gusto ka bang batian? Binabati ko yung mga tropa ko sa JNT. Tapos doon, sa Team Pulanggi. Yun lang. Thank you, Justin. Good luck. At Leo Blanca, so how does it feel na meron kayong isang spot, sure na spot dito sa quarterfinals? Masaya po kasi totally talaga hindi namin expected na makapasok sa second round. Ano? Kaya sobrang masaya po. At tsaka isang honor na din ito sa bayan ng Malinaw makapasok kami dito sa sa quarterfinals po. And this is your chance. May gusto ka bang batian or any shoutouts? Unang-una, binabati ko ang pamilya ko sa Malinaw, yung asawa ko, yung dalawa kong anak. Sila nanay, tita, tsaka mga pinsan ko dyan. Tsaka lahat ng mga taga Malinaw. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Leo. Thank you, Justin. Once again, good luck. Take it away, Coach Morgs and Coach Kyle. Maraming salamat once again, Miss Carmela Hernandez. At yun, magkaibigan pa yung dalawa. Oo. Ngayon, sina Leo and si Justin. Pero mamaya, magbabakbakan yan. And right now, we head on to our arena announcer para ma-announce na yung mga starters natin for this ball game. Good evening to all basketball fanatics here inside the Ligao Gymnasium. This is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022. Brought to you by Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And this is the second match of tonight's triple header for your Sweet 6 Warfare. Now, let's meet our starting lineup from both teams. From your team, Polangi. Starting at 4, number 24, Harvey Gonzalez. At forward, number 22, Gilbert Sabatel. At guard, number 18, Gabriel Lumberio. At center, number 19, Amber Mondragon. And at guard, number 30, Justin De La Cruz. And coach, Peter Enciza. And now, for your team, Malinaw. Starting at guard, number 9, Jomo Calusor. At guard, number 29, Christian Bobis. At forward, number 30, Luis Liaco. At center, number 25, Gemma Costaras. And at guard, number 5, Leo Marco Plata. Head coach, Rodin Duran. Our game officials are Alfredo de los Poyos, Christian Louis Lex, and Mark Nahin. At eto na nga ang magbabakbakan sa ating second match up sa unang araw ng ating quarterfinals, Team Pulangi and Team Malinaw. At ang mga starters natin for Pulangi, De La Cruz, Lomberio, Gonzalez, Zapater, Mondragon. And para naman partner sa Malinaw, merong tayong guard na si Caluzor, Bobis, Liangco, Bianca sa forward position, and si Punsalan. And right now, Team Malinaw opted to go fast with this 3-guard setup sa kanilang first unit. Na-notice mo kaagad, partner. And drawing the first blood is Hafer Mondragon, sporting a new hair. Oo nga. First team foul. So, that, Foul lang yun. walang, pero yun na yun, official, mula kay Lomberio. Ang first blood ng ating ball game between Pulangi and Malinaw. That's a good Sagutan answer kaagad. to that shot from Lomberio. Ayan na naman! Sagutan ka agad, sabi mo partner eh. Lomberio is so hot during that last game of his
talagang up until now, walang rustiness si Lumberio. Ay nahihirapan doon si Punsalan. He was heavily guarded by Sabater and the RoboCop. Ang gandang play pero Sabater missed that shot. Lumberio to RoboCop. Gonzales. Wala pero nasa kanila pa rin yung bola. At yan, siniguro na niya. Mula sa gitna. Nakapulot pa ng foul doon is Gonzales. Foul number 5, Leo Marco Blanca. That's his first. Right now, this is a good matchup. Punsalan kontra kay RoboCop, Huffer Mondragon. Justin De La Cruz kontra naman kay Leo Blanca. Oo. Magkokontrahan talaga to partner until matapos ang laro ito. Blanca was Blanca talaga sa sequence na yon. De La Cruz. Gonzales launches a three and that's good. That's the third consecutive 3-point made by Team Pulangi. Right Yes. now, they are looking to their shooters from the outside. Yes, and that three-point shot from the corner brought to you by Willie and Sons. We make things together. Punsalan having trouble with the ball. Mali yung pasang yon. Pero nandun, nakuha pa rin ni Punsalan. At pero that's a lucky break on the part of Team Malinaw. At nakakumit pa ng foul doon ang Pulangi. Team foul. 2 shots on Jimar Punsalan. I don't know kung anong meron doon sa left corner na yon Oo. because they already made their third 3-point attempt. That's their lucky spot siguro. Oo. Punsalan missing the first one. So all of a sudden, 11-3 yung score Oo. natin. Punsalan making sure that the second one will count. De La Cruz to Gonzales to Lumberio, faking, shooting, and hitting! Ano kaya ang nakain ni Lumberio Oo. papasok dito sa ball game na ito? He is hot. Ganun siya ka-confident tumira ng tres. Oh, just 3 minutes having gone by sa ating ball game. Sagot din ng kabala, medyo missed lang yung tirang yon. At nakawala yung bola sa parte ng mga taga-Malinaw. Team Malinaw. This is an early timeout for Team Malinaw because they want to catch up with the fire on the hands of Lumberio with the fourth 3-pointer dito sa ating ball game. They have to really stop the fire, the flame caused by this Pulangi team early on in this ball game. And this time out, partner, as ay hatid sa inyo ng Mississippi Bay, your tropical island getaway. Right now, pag tiningnan mo ang opensa ng Team Pulangi, if they start the offense on the hands of RoboCop, Huffer Mondragon, good things is really happening for them. So, they have to continue that offensive rhythm nila that the offense will start or will be orchestrated by Huffer Mondragon because yung depensa ay nakatutok mula sa kanya because Huffer Mondragon can attack the paint from the elbow area or even from the perimeter area. That's a good analysis, Coach. Now it's Team Malinaw. Blanca from the left side, wala, na-rebound itong kanyang kakampi na si Punsalan pero nandun si Mondragon. Hindi hinahayaang On the shot clock. makatira doon si Punsalan dahil that's his spot. Binali yung tirang yun. Another lucky break there
on the Team Foul on Malinao. number 24, Vince Gonzalez. That's his second. Right now, the defense of team Pulangi, foul. that is why they are breaking the offensive plays of Team Malinao. Substitution. Daryl Pensive for Nowhere to go Vince doon. Gonzalez. Itong si, Blanco. Blanco. Ayun, kahit hirap sa ilalim, naibuslo pa rin yung tirang yon. Prinsipe. Mukhang iba yung atake ng ano ngayon, Pulangi. Yeah, they want to start this ball game from that outside shots. That's a short one. Ito na naman, tumatakbo ang mga taga-Pulangi. De La Cruz. Dire-diretso. That's his a game. That's a good finish for De La Cruz. Blanca. Mula sa malayo. Nope. Principe for the rebound. To Mondragon. Sabater sa ilalim. Binalik kay Mondragon sa ibabaw. Tumira ng tres si De La Cruz. Wala. For the rebound, it's number 29. Punsalan, umikot. Blanca, shooting another three. Short. Wala pa rin. Hindi pa nakakabuslo ng tres itong si Blanca. Napakagandang tira. Medyo sumablay lang doon si De La Cruz. Team Pulangi right now, they want to attack early. And kita natin na talagang hirap ang Malinao attacking the basket. Pero on that particular play, nakalusot sana pero kulang yung tira. Hindi sumakto yung layup na yon. Lomberio! Wala. That's his first miss. Gonsalan. Dishing it outside. Umatake pa loob. Luis Liampo. Ayan na naman. Nakuha pa rin ang mga taga Malinao ang bola. Wala pa rin itong si Blanco. That's the third miss of Blanca here in our ball game. Wala pa siyang na-convert. Ano, coach? Pero kailangan mo pa rin bantayan yan. Oo. Good move, pero Gonsalan missed. Ayan na si Lomberio. What happened to this guy? Looks like he's the main guy for this team. He already have 11 points here in our ball game. Christian Bobis. Ayan si Bobis, kumana ng dos para sa kupunan ng Malinao. And nakakommit naman ng foul at the other end of this court Foul on number 29. because of That that is first. attempt Team by foul. Substitution, Rex De La Cruz going strong to the basket. for Luis Liampo. So ano, coach, yung nagiging factor na nakikita mo ba't parang hirap ang Malinao sa labang ito? Because the early goings ng ating ball game. Because of their fuller spacing right now. Because alam nila right now Team Pulangi playing a 2-3 zone sa kanilang depensa. You have to move that ball and the floor spacing of your players must be there para makakuha kayo ng open shot because kung tatlo ang dumidepensa sa guy like Punsalan and Blanca, mahihirapan talaga sila makakonvert ng kanilang basket. So they have to get everybody involved. At yun na nga, mukhang maganda yung spacing nila sa ngayon. Kaya yun, nakaabuslo ng 2 puntos. Itong si Seriola. Rex Seriola came off the bench. Another good guy and a great player dito sa Team Malinao. Oo. Now it's De La Cruz. Maganda sana yung dish na yon. Prinsipe mula sa corner, wala.
Battling for rebound, Mondragon and Punsalan na ayon, nasa mga nakadilaw na yung bola. And that's a nice pass to Siriola. Kakapasok pa lang, nakakadalawang puntos na kaagad itong si Siriola. Actually, 4 points na. Pero binawi naman kaagad, coach, itong si Lomberio. And that 3-point shot was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. Lumbero silencing the crowd of Team Malinaw. Faking is Bobbies. Shooting is Blanca, pero Blanco pa rin itong si Blanca at this point in time. Same ball. As we get closer to our 2-minute mark sa ating first quarter action. Scalusor. And there goes the slow-mo. Multi-edition AJ De Guzman. And meron tayong report mula sa ating courtside babe na si Miss Carmela Hernandez. Miss Carmela, Nakausap ko nga Coach Morgs at Coach Kyle, ang head coach ng Team Malinaw na si Coach Rodan Duran. At sabi niya, malaking adjustment daw ang kanilang gagawin lalo't na't nakapasok sila sa quarterfinals. Aminado din siya na hindi nila ito inaasahan kaya sobrang laki na daw ng kanilang pasasalamat na nakapasok sila sa second round. And regarding naman sa kanilang playstyle, mas tututukan niya daw ang kanilang bilis at running inside the court for more defense dahil mahirap daw kalaban ng kanilang opponent which is Team Pulangi kaya doble sipag at lakas ang ipupunda rin nila in this game. Back to the panel. yes, maraming salamat Miss Carmela. At yun na nga, doble sipag daw coach ang talagang ipapa-implement ngayon ng coaching staff ng Malinaw. Because unlike to their lineup, this Team Pulangi is a powerhouse team from the 3rd district and ang lineup ng Pulangi is very deep unlike to them. So kailangan nilang mag-step up and to control the pace and tempo of this ball game here in our early goings ng ating ball game. Principe now. Ganda yung mga play na yon. Wow, what a layup! 3 against 2. Hang time doon. Oo, si Principe. I guess that's De La Cruz who made that shot. Oh. Blanca. To Bobbies. Yes. Ayun na naman si De La Cruz. They have to put a man on De La Cruz because right now De La Cruz ay parang saranggola na walang lubid. When it comes to play, to point making, talagang isa sa mga aasahan natin sa ligang ito, itong si De La Cruz. Pero yung kakontrapelo niya na si Leo Blanca, Wala pa rin. Di pa rin nagpapakita ng output. Pero baka in this particular play, Wow! yun! hinatid sa ring eh. The flying Leo Blanca. At I think simula na yon ng kanyang pag-deliver ng mga points dito sa kanyang kupunan. Lamang po ng 10 ang Pulangi, 30-20. 45.4 seconds remaining sa ating ball game. Ayan na yung slow-mo. Ganda. Parang ala Michael Jordan eh. parang- Hinatid sa ring. Parang eroplano lang, ano? Parang jet. This is only a 10-point ball game. Ayan, with 15 seconds. The RoboCop, Hafer Mondragon. And that's a long 2. Partner, if you will change your hair color like that, you have to expect that you are going to perform well. Yes, of course. Kasi manonotice ka kaagad. And hindi naman tayo pinahiya ni RoboCop. Mabilis itong si Salting for that left-handed layup but couldn't finish. Medyo malakas yung tira niya. Ang ganda ng Wag. That's a sneaky move once sneak again. and move. Oo, ni Seriola. And that one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Yashano Mall. And 4 seconds na lang tayo. Ooh! Tumama si De
Guzman sa katawan ng kalaban. Foul number 7, Jobert Philip Cabas. That's his second penalty. 2 shots for AJ De Guzman. Hanap doon ni Seriola. Yung mga tamang perfect timing. Diba? You are waiting to the defense to react to your initial move and suddenly you're going to drop it off sa teammate mo. So that's a good reading of defense on the part of Seriola. At pinakawala na nga ni Blanca yung bola sa malayo to beat the clock, pero wala. Sabla yung tirang yon, ang layo. At diyan po nagtatapos ang ating first quarter action between Malinao and Pulangi. Pulangi leading 34-22. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022 na hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Punong-puno po tayo dito sa loob ng Ligao Gymnasium as we witness this firing match-up between Pulangi and Malinao, and we are now stepping into the second quarter of this ball game. At unang nakapuntos dyan, si Seriola ng Malinao. Yun ang kailangan gawin ng Team Malinao right now if they want to come back to this ball game. They have to defend well and to convert those fast break points. Pero if you're going to leave a guy like De Guzman wide open from the 3-point area, you will be in trouble. Yes, you don't have to leave that guy. Any guy open sa Team Pulangi. Ayan na naman, naghahanap si Robocop na mapapasahan sa transition. Nakita si Salting. De Guzman, another 3-point shot! Matapos si Lumbirio, coach. De Guzman naman. Ano kaya nakain itong mga taga Pulangi? And that 3-point shot was brought to you by Willie and Sons. We make things together. Willie and Sons. Hindi pa rin nakakakana itong si Blanca mula sa 3-point territory. Same ball. And that's a sad news para sa mga taga Malinao. Ayan si slow mo natin. On the shot clock. Bang! Grabe. Umuulan po. Right now, Team Malinao is missing the service of Coach Badong Rodriguez because coach ngayon sa isang koponan dito na naglalaro din sa Kamsu right now. That is why. Looks like he traveled there, pero walang tawag na sa referee. Ayan na naman si De Guzman, stopping, popping, nope. Mukhang sabi niya, mukhang sa tres lang ako sineswerte Ayan na si Bobby's fouled in that play. Shout out to Miss Jessica ng Nono Bukupay. Uy, naku, nakakagutom naman to. Ano ba to, Paul? Meron ba yan? Nono Bukupay. Diyan sa isang malaking mall sa Legazpi. She's watching right now. Baka naman, madam. Oh, yun na nga, sinasabi ko eh. Ano ba naman, Paul? Pagka ganyan, dapat merong kasama. Sino? Meron ng petsa, ha? Oh, tatandaan ko yan, ha?
Sige, ulitin natin kay Miss Jessica ng Nono Buko Kahit Pie. daw gawin mo pang unan, Ayan, Miss Jessica, salamat po. Magandang gabi po. Mga taga Nono Buko Pie, talagang natatakam ako. Eto, katakam-takam din ang ating nawi-witness ditong laban between Pulangi and Malinaw. Ayan na naman, si Di Guzman! after Lumberio, Oo. sinagot naman siya kaagad ni Di Guzman. Ganda kung gano'n no, coach. May Oo. pinapahinga hanggang isang player na pumuputok tapos yung Pinalit mo. pumapalit Ganun pumuputok din. Another Ayan shot. na naman. Yes! Another fake for Di Guzman. Nagpapaulan si Di Guzman dito po sa loob ng Ligao City Gymnasium. Blanca, ipinasa kay Mondragon ang bola at pinagsisisihan niya yon. Ayan na si Salting, napakabilis. Ayan na po yung score, lumolobo na, 47-26. Ano bang nangyari sa team ng Malinaw? Will they bounce back? Ayun na Another naman. miscommunication there. Maling pasa na naman yon, pero buti na lang. At ayun si Seriola. Medyo hirap talaga. De Guzman! Yes! Ano ba yan, De Guzman? Oh my God! After Lumberio, he hit that 3 straight shot. Same kay Di Guzman. But Di Guzman right now with 11 points. As we take a look at this replay of that rainbow coming from Di Guzman. Yes. Grabe. Ibang klase yung confidence level ng mamang ito sa particular ball game natin dito. At yun, humingi na nga ng timeout ang kupuna ng Malinaw. This is so big on the part of Team Malinaw because the transition offense right now of Team Pulangi is shooting from the 3-point distance. Yes. That will hurt so much on your part because yung mga transition offense na yun, they can go to that high percentage shot but they are opting to take the 3-point shot in the transition. Because of that confidence level Yes. that they have right now. Pagka, di ba sabi nila, pagka sa isang team may spark plug ka, Oo. all of a sudden, all of you guys can hit a shot. And you really can feel it. And that's what Di Guzman is telling us right now. I can feel that I can make these kind of shots at this point in time sa ating ball game. And I thought yung Team Pulangi, some kind of rustiness on their side kasi matagal-tagal sila nagpahinga. Hindi gaya nitong Team Malinaw. Naglaro pa sila Oo, last week. Last week lang. Maalat pa rin itong si Blanca. Akala ko papasok pa yun eh. Si Lumberio na yun ata. Grabe. So 50-26 po. Pulangi ang may mataas na kalamangan na ngayon. Hafer Mondragon. Again, Pulangi is playing without Celada. Pero definitely no problem. Oo. Ayan naman, si Robocop. Finger roll, pero kulang yung kanyang tira. Foul number 5, Leo Marco Blanca. That's his second. Ganda eh. Nasa taas na, biglang figure roll. Oo. That's what you call hang time. Yes, it is. Tira niya na lang tapos all of a sudden finger roll mo siya eh. Ibinababal, no? Sabi ko na nga kanina, you are not going to wear that kind of hair look if you're not going to perform really, Yes. really well para sa koponan mo. If you're not going to make a Statement. statement or an impact, para bagang sinabi ni Hafer Mondragon na it's the quarterfinals, it's the Sweet Six Oo. warfare. Kaya yung hairdo niya sweet din eh. I have to have a new hair. Salting finds Gonzales. Wala pa rin. 1 against 3. Ayan na si Blanca. Oh, Dropping. another Lumberio. crossover doon. Pero another everything but the shot once more. For Ayan na, ang Blanca. long pass ni Robocop. Oh my God!
Romero, To tingnan mo Romero. yung size niya kontra kay Punsalan, but he challenges the defense of Punsalan and he even make that shot. That's how confident this team is right now. Samantalang si Punsalan, hirap na hirap kumana doon sa loob with the presence of the RoboCop. Ayan na naman si RoboCop. Lomberio hesitates, sabi niya, sandali, I'll wait for my teammates. And ayun na nga, binigay kay Mondragon. Nakita naman si Gonzales, pero Gonzales couldn't handle. Mali yung pasa niya. Hindi nakuha ni Romero. Punsalan sa loob. Finally, for the team Malinao, Punsalan breaking the silence for them. Ilang minutes silang in silence. Their key player, Leo Blanco, is right now a little bit rusty. And we can say na talagang rusty kasi we are expecting that he will contribute on his team sa production ng puntos. Right now, if your team Malinao, are you going to go for that 1-2-2 zone? Because kasi nga kahit hindi naman set play ang Team Pulangi, they are hitting the 3-point shot out of that transition play. So right now, I guess this team Malinao, they can still come back to this ball game. This is very early sa ating ball game. First half with 5 minutes and 15 seconds. Marami pang pwedeng mangyari. You have to control the pace. Yes, and that timeout was brought to you by Highlands Park. At balik tayo sa ball game. Blanca crossing over. Yes! What a move! Pero wala yung tira. Pero nandun yung kayong kakampi. Number 18, Mario Romero. Ngayon pinapakita talaga ng Team Pulangi how strong they are. They are really the powerhouse of the 3rd district. But Malinao needs somebody na magsaserve as a spark plug sa kanilang kupunan para makabalik sa larong ito as early as now. Ay, Another yun lang. shot. De La Cruz from the corner. Punsalan launches it 2. No. Ayun na naman ang fast break. Nakuha pa yun talaga ni De La Cruz. Almost. Wala lang kakamping mapasahan. That's already the 10th 3-pointer ng Team Pulangi dito sa ating ball game. Grabe. Hindi naman talaga 3-point shooting team itong si Pulangi, no? Di ba? They were nung first round nila, they are almost averaging at least 28% sa 3-point country, pero yung mga games kasi nila talaga they are orchestrating the offense starting to Mondragon and they are looking for that opening sa ilalim. Pero right now, Look at that. Grabe. what a confidence right now for the Team Pulangi. And that one was brought to you by Inco Tools. Legazpi, Sorsogon, and Naga. Siyempre naman, coach, sabi ng Pulangi, quarterfinals na. Kaya iba na yung level din namin. Pero on that particular fast break opportunity, Justin De La Cruz lost the ball. Kalahati na ang ball game natin, Oo. 60-30. Medyo mahihirapan dito ang Malinao. You have to bring this lead at least to 20 below. Oy! Traveling. That's a traveling. Substitution Vince Gonzalez for Hammer Mondragon. So talagang kailangan ng Malinao ng anybody from their team na magbibigay ng sigla. Muntik na naman yon from Lomberio. Who can be that anybody? Definitely not Blanca and not Punsalan, because these two guys are well scouted by the Team Pulangi, because yan nga, nababantayan nila ng maayos si Blanca and Punsalan, and that is why baon na baon ngayon sila with a 30-point lead kontra dito sa Team Pulangi. But who knows, baka pumutok itong si Seriola.
That's what this team sa tingin ko ay badly needed. Blanca now nasa free throw line, making the first one. And makes the second one. Austin Torres for Paco Lumberio. So Torres will now come in for Lumberio. We have Gonzalez, Sabater, Romero para sa kupunan ng Pulangi. Romero giving it to Sabater, fading away, nope. Short yung tirang yon. Ayan na, tumatakbo ang mga nakadilaw. Wow! Wala. Pero nandun yung kanyang kakampi. Talagang hirap na hirap. Trying to put that ball back. Right now, Team Malinaw is out of control. They have to set up their offense para maka-score dito sa depensa ng Pulangi. Almost there mula kay Justin De La Cruz. Ang dami-daming 3-point attempts ang ibinibigay ngayon ng Pulangi. So ibig sabihin, coach, malamya yung depensa nila sa labas, no? Sa parte ng Malinaw. Everybody is diving for that basketball. 14 seconds. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nakatutok dito sa laban ng Pulangi at ng Malinaw. Second match up po natin sa first day ng ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals ng Ako Bicol Cup 2022. Kasama niyo pa rin po Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla with Carmela Hernandez sa court side. Yan na ang mga taga Malinaw. Dito nga si Seriola. Rex Seriola is scoring a basket there. Maybe they can start their offense from that score. And that's a good defense there. The part of Malinaw. Ayan na naman si Seriola. Wala, pero nandun si... sino yun? That's a nice putback. That's Galupas. That's Galupas. Capus. Capus, yeah. De La Cruz now being guarded by Blanca. Yun lang. Another 3-point shot by Team Pulangi. And that's Gonzalez there from that 3-point territory. And that one was brought to you by Yashana Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Kaya, sampa, Yashano na kayo. Yon! Nice play there. For Bobbies, underneath the basket. 1 minute 20 seconds to go, or 24 seconds remaining sa ating second quarter. De La Cruz catching the ball in the air and ibigay kay Romero. And Romero almost made that shot. Yan, gandang replay nyon. Mula sa ilalim si Bobbies. I'm not seeing the adjustment of Team Malinaw in terms of their defense. Bukang-buka ang 3-point line para sa Team Pulangi. That is why they are hitting those 3-point shots wide open. Ito na naman ang mga taga Malinaw. They're trying their best. But the best is not good enough sa ngayon. Who knows, baka maya-maya. We're not losing hope. De La Cruz. He opted to go inside instead and making that one. At ayan, naka-steal na naman. He's everywhere. This guy is everywhere. Hitting every opportunity para sa Pulangi. Right now, ramdam na ramdam ng Team Malinaw ang absence ni Coach Badong Rodrigueza. He is the one controlling the offensive flow
of Team Malinaw. That's because dahil wala yung good point guard mo, guy like Jan Rodriguez, yan talaga nakikita natin yung epekto. Blanca. Fading away. Nope. Wala pa din yon. So score natin 69 for Pulangi, Malinaw 38. 31 point lead po ang hinahabol nitong mga nakadilaw. Team Pulangi. So this timeout is being brought to you by Embarcadero. Right now, Team Pulangi playing a perfection, almost a perfection dito sa ating ball game. They are hitting from the outside, they are scoring from the inside, the rebounding, they are controlling the boards right now. That is why they are given a lot of chances to score against this Team Malinaw. And kaya naman ngayon, they are enjoying a 31-point lead kontra sa Team Malinaw. With Hafer Mondragon single-handedly doing everything sa ilalim for those rebounds, mostly defensive rebounds for Team Pulangi. So we only have 28.8 seconds remaining sa pagbabalik po natin dito sa ating second quarter of action. Pulangi versus Malinaw. So it's the battle between 3rd District and the 1st District sa atin pong Sweet 6 Warfare Quarterfinals Ako Bicol Cup 2022. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan na naman si De Guzman. Ay, short na yung tirang yon. Kanina sunod-sunod po yung kanyang 3 points. Wow! Upo pa sa air doon. That's Iniyoyo pa, no? Tingnan mo yan. Ooh! Romero nasa free throw line. Wala. That's a good play. And that's a good shot mula sa ilalim. And there goes the buzzer ending our second quarter of action dito po sa laban ng Malinaw versus Pulangi. Inko.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Para mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa Baskaran, wala kitisyon din. Napangitan na sa amon, mga sabi ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, gawin man ako sa iyo magad sa pinto. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballist ng Bicolan. Magandang gabi mga kasurog, kasama lang natin ang dalawang coach ng both teams. Walang iba kundi si Peter and Sisa ng Pulangi at si Coach Rodan Duran ng Malinaw. So, Coach, ano po ba sa feeling na nakapasok kayo dito sa ating second round? Well, siyempre kami po ay nagpapasalamat kay Lord at sa lahat ng mga sumusuporta. Sila po ang nagpapalakas sa amin para kami makapasok dito. At alam po ninyo, itong second round po hindi po namin pinag-usapan ito nung una. So, I told my team, we will cross the bridge bago tayo mag-usap. Pag nakapasok na tayo, saka po namin pag-usapan ito. So, nandito na kami. Thanks God po. Thank you, Coach. At may gusto ko po bang batiin o pasalamatan? Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin, kay Kong Joey, kay Mayor Adrian Salceda, kay Vice Mayor Cherry Melia Sampal. At sa lahat po ng Pulangi News po, maraming salamat po sa inyo.
Thank you, Coach, and good luck po. Magandang gabi po, Coach Roden. So kayo po, ano po ba sa feeling o ano po yung nararamdaman nyo ngayon na nakapasok kayo sa second round, the quarterfinals? Siyempre, masaya din kami nakapasok dito sa quarterfinals. Unexpected ito. Sabi ko sa mga bata, wag na namin isipin yung mga yung games step by step lang. Makapunta kami doon sa next level. Ganun lang po ang isip namin. May gusto po ba kayong batiin o pasalamatan? Pasalamatan ko yung mayor namin. Pinaka-participate kami dito at saka yung organizer at saka yung classmate, Saldico. Thank you po. Thank you, Coach, and good luck po sa laro ngayon. Magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil Ohoy, balik na tayo sa ating bakbakan between Pulangi and Malinaw. Nasa second half na po tayo. At ayan, mabilis na nakascore kaagad ang mga taga Pulangi courtesy of Lomberio na mainit kanina together with De Guzman. Mula sa 3 ang mga tira nila sa early going sa ating ball game. And sa kampo naman ng Malinaw, they lost that ball possession. And right now, it's Team Pulangi with De La Cruz setting the play for the guys in maroon. Blanca. At merong foul na nakasungkit. Foul number 18, Marco Lomerio, that's his third. First deep foul. And right now, 19 seconds if your on team shot Malinaw, clock. you have to go aggressively sa iyong opensa. Oo, as they start this second half. Pero yun, coach. Another turnover. Mga turnovers kaagad ang kanilang nagagawa. Sad to say. Gandang play na yan! Woo! Again, if you start your offense kay Hafer Mondragon, good things will happen. Yes. Sa kanya pa yung Para bola sa- kay De La Cruz pa. Oo. Pag nasa kay Hopper kasi yung bola, it's either he can create his own shot papunta sa loob or he can dish out that ball. Another open shot. Another make. And ayan, umpisa na naman ang paulan ng tres nitong si Lomberio. Kaya talagang nasasaktan itong Malinaw. Meanwhile, Jomar Punsalan making the first shot for Malinaw in this second half of this ball game. Gandang move from Blanca. Short yung tira. Again, the presence of Sabater and Mondragon forcing Team Malinaw to recreate their shot. Gonzales, umalog yung bola. Nasa mga taga Malinaw na ngayon ang opportunity, and that's a long three from the corner
Finally for Leo Blanca, that's his first 3-pointer dito sa ating ball game. Yes. Hirap siya kanina. Parang merong nakabara sa ring for Blanca. Nice dish na naman sana from Mondragon to Sabater. And medyo disappointed doon si Mondragon. You can see from his face. Parang sabi niya, sayang yung maganda kong pasa. Bumawi naman itong si Sabater sa rebound. Pero ayun! Wala yung tirang yun ni Blanca. And at the other end, it's De La Cruz making that shot for Pulangi. Punsalan. Grabe yung move na yun ni Punsalan. Parang hinayaan na lang siya ni Mondragon na tumira. Yeah, malaki pa rin naman ang kalamangan nila kahit na napuntos yun. This is already a 32-point ball game. Yun pa. How can you stop this guy? That's his career high dito sa ating Ako Bicol Cup. That's the 7th 3-pointer of Lumberio. Missed yung tirang yun ni Seriola. For Robert Philip Campos and Luis Diambo for Francis Rodriguez. 15 seconds on the shot clock. Maganda sana yung pasa, but Punsalan couldn't make it. Substitution, Patrick Salting for Justin De La Cruz. Justin De La Cruz papahinga ng konti ni Coach Peter Encisa at ipinasok itong si Salting. Blanca, wala pa rin. Punsalan, bulldozing those men na naka-maroon, pero wala. Lumberio! Woo! Kailangan mo na tumawag ng Bureau of Fire Protection. That 3-point shot was brought to you by Willie and Sons. We make things together. Oo, coach. Tawagin mo na lahat. Stop mo lang yung guy na yon. Pero gumanti naman si Blanca with his own version of a triple. Ayun na naman! Bang! That's the 9th 3-pointer. That's the tournament high for our Ako Bicol Cup. 9 3-pointers made. Yan naman, same spot, same result para kay Blanca. So it's Blanca and Lumberio ang may showdown sa matchup natin ito. Salting guarding Blanca. Short yung tira. Punsalan, short. But Seriola was there. So masyado akong na-excite ngayon pagka si Lumberio may hawak ng bola. Ayan na naman! Mukhang grabe na yon. Mukhang grabe na yon. Muntik na. Lumberio is super hot from the 3-point field. He's actually in flame. Grabe. Uy, that's a nice move from Seriola. And that one was brought to you by Inco Tools. Legazpi, Sorsogon, Naga. Basta't may Pilipino, may Inco. Uy, namagay sila kanina. 2 beses na namimigay ng hard drill. Etong Inco Tools.
Walang foul na naitawag doon. Salting. Double dribble. Substitution for team. Yun yung magandang move. Oo, sidestepping. Seriola. Iniwasan niya si Robocop. Ngayon na, mabilis yung depensa para kay Blanca. Nice move. Nice shot from Bobbies. Laguna! Everybody is hot. They can't miss. Yes, everybody's shooting threes para sa Pulangi. Oh, that's a... Ano mahirap dito? Team Pulangi is shooting comfortably from the 3-point area. Ito naman na Team Malinaw ay halos maubusan sila ng gasolina because they are attacking hard. You have to defend all guys na attempting to shoot from the distance if you are Team Malinaw. If you want to come back to this ball game, right now, this Team Pulangi right now is sitting on a comfortable margin with 35 points. And ewan ko kung anong kailangan na ngayon ng mga taga Malinaw para makahabol sa larong ito. Gaya niyan. Ay. Everybody's shooting three. Sabi nga natin, from Lomberio to De Guzman, now it's Laguna. Nakakadalawang 3 points na. To the other side naman, Leo Blanca with his 2 3-pointers dito sa third quarter. Again, they are shooting point blank from the distance. I'm talking about the Team Malinaw. Uy, balik na si De La Cruz. Salting. Trying his version of a 3-point shot. Wala yung tirang yon. Malayo. Talagang air ball actually. They have to make a shot. So yun, inabutan na nga sila ng 24-second violation because hindi tumama sa ring yung bola. Blanca, tinapon na lang yung bola pataas. Hoping na papasok yung kanyang pabanda, pero wala. Ito na ngayon ang mga taga-Pulangi na naman. It's the Pulangi Red Hunters. Yan ang pangalan ng team nila. Punsalan to Bobbies. Bobbies hesitates. Same ball. 11 seconds on the shot clock. And 11 seconds on the shot clock for Team Malinaw. Pinasa na naman kay Punsalan. Basket count. Foul number 24. Talagang kinakalabaw nitong si paring Jomar Punsalan ng kanyang mga kalaban. Yan! In your court, you are scoring 2 points, pero on the other side, they're going to score 3 points. You're definitely, it's so hard to come back if that is the tempo or the tone of this ball game. So, missed opportunity pa din on the part of Malinaw. At ayan, nasa mga taga Pulangi na naman ang bola. With Gonzalez launching a triple, wala. At yun, mukhang may kasama pang swerte itong mga taga Pulangi talaga. Foul number 25, Jomar Punsalan. That's his second team foul. So 97-61 po ang score natin. Pulangi with a blown out lead
for Malinao. 24.2 seconds remaining sa atin pong third quarter. Sabi nga nung kakampi ko, minasakir nyo kami, pre. Christian Proxigo. De La Cruz with Bobis in front of him. And now, nag-switch ng defense. De La Cruz pops up and jump. No. And that ends our third quarter. And of the third quarter. Sa bakbakan ng Malinao at Pulangi. Pulangi again with a blown up lead, 97-63. Magbabalik po kami. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat. Yes, back in the ball game. Fourth quarter na po tayo. Pulangi ang may unang possession. De La Cruz crossing over pero short yung tirang yon. And nando naman si Laguna sa loob ng paint for that power move. Johnny Bocodi. And that's a good shot for Malinao. Gandang find sa ilalim. Principe almost. But that ball wouldn't drop. Yan po si Capus. At mayroon tayong report mula sa courtside with Miss Carmela Hernandez. Pasok, Carmela. And now we're already in our fourth quarter and sabi ni Coach Peter and Sisa ng Team Pulangi, ipagpapatuloy pa din daw nila ang kanilang play style since the beginning of this game and want to end this game achieving the victory tonight. Kaya all efforts for speed para sa depensa at depensa ay kanilang ipapamalas para sa laro ngayon. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. And right now it's Malinao. Again, nasa fourth quarter na po tayo. Yung mga scorers natin, Coach, sa third quarter ay sino-sino ang namayagpag? Yeah, walang iba. Lumberio. Oo. Because of that 8 3-pointers na ginawa niya doon sa ating first, second, and third. Meron na Oo. siyang 33 big points. So, yung 24 points out of that 33 coming off from the 3-point country, and sabayan mo pa nandiyan din De La Cruz with 21 and De Guzman with 16. Talagang matindi ang binibigay na score sa atin ng Pulangi. It's a highest scoring ball game para sa kanila. Francis Rodriguez. And Rodriguez, target talaga yung ring. And I guess Team Malinao right now will set out their key players. Again, ayan na nakikita din natin ang ating back score Oo. from the first and third quarters. Ang haba ng Alagua from 12 biglang 30. So just imagine yung scoring the scoring prowess of Team Pulangi because of that hot shooting from the 3-point area. From 12, dinagdagdagan mo pa
ng 18. Kaya talagang nabaon naman tuluyan yung Team Malinaw. Team Malinaw. And of course, there's still hope for them. They're not still giving up on this ball game. Principe. Rodriguez now. Nakawala yung bola. Nakuha ni De Guzman. De Guzman, ano kayang gagawin? Siyempre, ititira yan. Bang! Wala! So, na-rebound ni Laguna. Nakita si De La Cruz na mas malapit sa ring, kaya ipinasan na lang niya. And that's a good decision on the part of Laguna. And good shot naman for De La Cruz. Romero for that big rebound to De La Cruz. Kaya nakapuntos na naman uli itong si De La Cruz after that beautiful play. De La Cruz parang hindi napapagod. Oo. Bang! That's a triple. And that three-point shot was brought to you by Willie and Sons. Basta appliances, Willys! NSYNC na tayo doon. Magandang gabi kay Boss Will. Nasa Manila pa to ata si Boss Will eh. At mga taga Willie and Sons, magandang gabi po sa inyong lahat. Right now, if you are Team Malinaw, you have to take a look at the stats. Saan ba kayo nagkulang tonight dito sa iyong ball game? Because this is a blowout loss para sa kanila and a blowout victory naman for the Team Pulangi. And that is because the defense and the offense of Team Pulangi, they started so well. They started the ball game with an 11-3 run. At tuloy-tuloy na yun. Hindi na nila hinayaan na makalapit pa ang Team Malinaw. At yun na nga, very effective ang kanilang ginawa. Talagang hindi nila binibigyan ng chance itong Malinaw team. Kahit sino ang nasa loob ng Team Pulangi, no coach, ganun pa rin ang resulta. Ano yung sinasabi kong how deep the lineup of Pulangi is. Kaya talagang kahit sino naman ang hugutin mo dito, definitely will give you a quality minutes. So, it's an advantage talaga, lalong-lalo dito sa quarterfinals natin. Yung malalim talaga yung bench mo. Yeah, kasi pag, for example, yung mga teams may good scouting report, you have to get that man, yung magic bunot na tinatawag, para ma-break mo yung game plan ng kalaban mo. Tumatakbo na mga taga Malinaw. That's Capus. Salting. Crossing over. Giving it to Torres sa corner. Nope. Nasa kanila pa rin yung bola pero naagaw yon. Nice drop off. Another shot from Capus. 4 minutes, 51 seconds remaining sa ating fourth quarter. 10 to shoot for Pulangi. Salting! Using the board, wala. Foul on number 17, Christian Proxillo. That's his first team foul. 14 seconds on the shot clock. Principe to Torres to Romero. Romero now. Ooh, nice play. Napakaganda ng play na yon. From a Euro step and now to a dish. Foul on number 11, Marcus Salting. That's his second team foul. Ganda ng blind pass doon ni Romero. That slow-mo was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. Nope.
That one won't drop from Capus. Laguna to Romero. Torres. Dito sa ating Sweet 6 Warfare partner. This is a blowout win, so I can guarantee you na baka pwedeng ilista na to for the Team Pulangi. Pero definitely, the Team Pulangi, kanina nga, sabi natin yung game story natin, they have to go hard and go strong. You don't want to let your opponents crawl back. Same nung kanilang mga huling laban. Pero dito sa ating Sweet 6 Warfare, you cannot afford to lose 2 games. Dito, one can be Just good, okay, just okay or okay, pero yung dalawa, that's a possibility of another triple tie or at tie. So definitely every game is important in a single round, Ruben. You have to secure your spot. Syempre, ano ba naman ang pipiliin mo, yung komportable ka without a loss or yung mananansya ka doon dahil may katablahan ka. And again, our tiebreaker dito sa the tie-breaking system na ginagawa namin dito sa Ako Bicol Cup is a goal difference. Goal difference. So, malinaw po yun, ano? Kaya, importante na dito na kung kaya mong idiin ang kalaban, Idiin mo. idiin mo siya. Diinan mo pa. Deeper and deeper. So, ibig sabihin lang po no, that you really have to make sure na you will be winning in every game dito sa ating Sweet 6 Warfare quarterfinals. Kasi yung nangyari dito sa Pulangi, they are triple tied. Pulangi, Libon, and Ligao. So, what just happened there, because talo sa goal difference yung Ligao. That is why Pulangi and Libon yung umusad sa second round. Because Team Ligao is -4 sa goal difference and the Team Libon was -1 at ito naman na Team Pulangi is +7. +7. So kukunin mo ngayon yung nasa top. That is the +7 and the -1. Yun yung nangyari doon. So definitely, you cannot afford to lose 2 games kasi pwede mangyari ulit yun. And napakasakit lang na you are assuming na nandun ka na and then suddenly because of that tiebreaker, mawawala ka. Mawawala ka because of that goal difference. So, the best thing to do is to secure a win. Yes. Yun ang dapat iniisip lagi ng mga teams natin, lalo na dito sa ating quarterfinals. Laguna, missing that one, pero nasa kanila pa rin yung possession with Sabater. Rebounding. Romero. Dishing it out sa corner to Principe. Principe naman, sumalaksak pa loob. Nawala yung bola sa kanya. Ayan na, that's a miss. Pero nandun pa rin ang kanyang kakampi. Because that is a 3 versus 2 situation. 2 minutes, 24 seconds. 13 to shoot para sa Pulangi. Laguna. Dumiretso sa loob and hits it. Rodriguez. And that's a 3. Nope. Kapos ang tirang yon. Sabi ni Principe, sandali. Asan yung mga kakampi ko? Nakita si Torres. Torres na ang may tanga ng bola. Gives it to Laguna. To Romero. Shooting a 3. And that's nice. Everybody shooting a 3 para sa Yes. Team Pulangi. Oo. Francis Rodriguez. Right now, a blowout victory of the powerhouse team from the 3rd District, the Team Pulangi. Nakita natin ngayon, another variation of their offense. Yun na nga, yung pumutok na ang kanilang 3-point game.
Almost the story of this ball game is about that 11 to 3 run courtesy of that 2 3-pointer plus 1 perimeter shot ni Lumberio, and tuloy-tuloy na nahawaan na yung kanilang mga teammates. De Guzman is hitting his 3-point shot, Mondragon is hitting his own, even De La Cruz and Laguna and Romero, everybody Even is, Principe. even Principe, everybody is shooting a 3-point shot, and almost all of those are drilling in. Yes. Kaya ito po, ganito na lang ang kalamangan ng ball game na ito. But again, if you have to go back to the first round, Team Malinaw losing their first game. So let's see what will happen to this Team Malinaw after. You have to think or give a thought na wala dito si Coach Badong Rodriguez, and even another import, Julius Tiburcio, is not playing with them right now. So it could have been a different story. Yeah, exactly. And well, this portion is being brought to you by Yashana Mall Legazpi, where shopping is always affordable. But then again, sabi mo kanina, dapat walang di ka makadalawang talo sa quarterfinals. So dapat makabawi itong Malinaw kung gusto nilang manatili sa turneyong ito. So 20 seconds na lang po ang nalalabi sa ating ball game. Abangan nyo po ang tapatan naman ng Daraga at ng Libon. Yan po ang ating final match for this evening. Dito po sa unang araw ng quarterfinals ng Ako Bicol Cup 2022. And, definitely a good outing here for the Team Pulangi. So maganda dahil unang win for Pulangi dito sa quarterfinals. At yun na nga po. There goes the buzzer. So it's official. It's the end of the ball game. At ang ating final score, yun na nga po. Pulangi with 120 points. Malinaw 89. Blowout win here for the Team Pulangi. Definitely, Team Malinaw will be bouncing back from this big defeat kontra sa powerhouse team na Team Pulangi. And that's for sure. At aabangan natin yan ang kanilang pagbuelta sa torneyong ito. Kahit na nga big loss itong na-experience nila against Team Pulangi. And well, we are excited because this is just again the second matchup of this ball game. And mamaya, yung ating final matchup sa ating inaabangan. Oo, inaabangan itong matchup ni na Aspe and Daguro. Sabi ko nga, comment ko nga sa post mo, it's the duel of the top high caliber and top-notch playmakers dito sa ating liga. Oo. But then again, the Team Pulangi, nakausap ko nga din si Coach Peter, from that yung loss nga nila sa kontra sa Libon, tuloy-tuloy na. After that loss sa Libon, they are getting the win by almost 30 points sa margin, 30 up points. So definitely nandun talaga yung kagustuhan, yung gigil mo because of that last game that you got the loss. So ngayon nakikita natin kung gaano sila kalakas mag-bounce back. So that's the good way to think of a loss. Yung resiliency mo dapat andun pa rin. And talking about bouncing back, itong team na Libon ay isa sa mga koponan na kung saan they bounce back from multiple times. Oo, multiple times. And yun din kaya mararanasan natin mamaya. Well, abangan natin. Right now we have Carmela sa courtside kasama ang ating Kong Saldico, Kasurug Player of the Game.
Kasama lang natin ang kasurug player of the game, walang iba kundi si Gab Lumberio, scoring 33 points, 1 rebounds, and 2 steals. So Gab, congratulations. And matanong lang namin, this was your first game dito sa second round and you managed to win this. How do you feel right now? Ngayon medyo hindi pa kami pwede magkumpiyansa kasi unang game pa lang namin. And marami pa kaming malakas sa mga kalaban. Pero yun, tuloy-tuloy lang kami sa pinapagawa sa amin ni Coach para manalo yung Team Pulangi. Thank you, Gabriel. And this is your chance. May gusto ko po bang batiyan o pasalamatan? Binabati ko yung asawa ko sa yung anak ko nanonood ngayon sa live. Tapos yung buong Pulangi community and sa mga teammate ko, binabati ko rin sila. Once again, thank you and congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgs and Coach Kyle. Yes, maraming salamat once again, Ms. Carmela Hernandez and our Kong Saldico, kasurug best player of the game. Walang iba kundi si Lumberio ng Team Pulangi na talagang uminit, masyado nagpaulan ng tres dito sa ating sa loob ng Ligao Gymnasium. At yun nga, tapos na po ang ating second matchup at susunod na po ang laban ng Daraga versus Libon. So abangan niyo po yan dito sa Ako Bicol Cup. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan. Katapat na pumunta sa inko lang yan. Sa inko ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan opisina ang maaasahan mo ay inko. Oh inko, 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 oh inko, inko, inko. Inko, oh inko, inko. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan. Katapat na pumunta sa inko lang yan. Sa inko ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan opisina ang maaasahan mo ay inko. Oh inko, 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 oh inko, inko, inko.